Naranasan mo ba na ikaw ay iwan o pinabayaan? Naranasan mo rin ba ang managhoy sa gitna ng mga pagsubok? Sinasabi ng Panginoon sa Matthew 27:46, kalagitnaan ng kanyang pagdurusa sa krus, ang kanyang sigaw, Eloi, Eloi, lama sabachthani, my God, why have you forsaken me? It is the word of lamenting heart. Very lamenting ang ating Panginoon sa gitna ng kanyang hirap at sakit sa krus ng Kalbaryo. And think about it. Gaano kahirap ang dinanas ni Jesus, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang hirap at dusa, diyan masusukat kung gaano katibay ang ating pananampalataya. At sa ganitong paraan, tanging ang Panginoong Hesus ang nakababatid sa mga bagay na nais iparamdam sa atin. Si Jesus na nananaghoy habang nagdurusa sa krus ay siyang panaghoy ng bawat mananampalataya. But the question is, pinabayaan ba tayo ng buhay na Diyos? The question is, hindi tayo pinabayaan. Hindi niya tayo iniwan sa gitna ng pagsubok. Bagkus, tayo mga mananampalataya ay sinubok ng ating pananampalataya upang patuloy tayong manalig sa Kanya. Lahat ng bagay sa mundo ay dilingid sa ating Panginoon. Bagkus, sa gitna ng Kanyang panaghoy, kapayapaan at kagalakan na buhat sa ating Panginoon. Huwag tayong mawalan ng pag-asa, katuwang. Marami pang pagkakataon upang tayong lahat na mga may pananampalataya sa Diyos ay patuloy na magsikap na tayo ay manalig at manampalataya sa Diyos. Magandang umaga po. Nandito po ako para ibahagi sa inyo ang pang-apat na huling wika ni Jesus. Mula tanghaling tapat hanggang ikatlo ng tanghali, nagdilim ang buong lupain. Bago mag-ikatlo ng tanghali, sumigaw si Jesus ng malakas, Eli, Eli, lema sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Alam po natin na itong pang-apat na wika ni Jesus ay medyo madamdamin yung senaryo na to, sapagkat alam po natin na yung kanyang pinagdaanan, grabe po. Mayroon siyang koronang tinik, mayroon siyang latay sa buo niyang katawan, at sobrang hirap nito. Tayo po bilang mga tao, karamihan po sa atin minsan, kapag dumaranas tayo ng problema, ito ang nasasabi natin, O Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pero dito po, sa tagpong ito ni Jesus, sabi po doon sa verse 45, mula tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng tanghali, nagdilim ang buong lupain. Ibig sabihin po, nung time na to na nagpipighati si Jesus, ay nagkaroon po ng kadiliman. Bakit kaya po dumilim ang buong paligid? Tanghaling tapat, 12 noon hanggang 3 ng tanghali. Ibig sabihin po, 3 oras dumilim ang buong lupain nung panahon na yon. Sobra po, diba? Pag nakita natin, wow, ano nangyayari? Okay, sabi po dito, ito po ba daw ay Passover o solar eclipse ang pangyayari na to? Pero sabi daw po dito, rather, it is a supernatural act of God displaying
this his pleasure and judgment upon humanity for suffering his son Jesus Christ. Okay? Alam po natin na, di ba, mahal ng Diyos Ama ang kanyang anak, bugtong na anak na si Jesus. Pero dahil minamahal ng Diyos Ama ang lahat ng tao, dahil ang lahat ng tao ay makasalanan, kailangang si Jesus ang maging kabayaran ng ating mga kasalanan. Ito po ay nagpapahiwatig kung gaano tayo kamahal ng Diyos Ama. At hindi lang din po ang Diyos Ama ang nagmamahal sa atin. Si Jesus, na kung saan binigay niya yung kanyang buhay para po sa atin. Tapos sabi po dun sa verse 46, sumigaw si Jesus ng malakas, Diyos ko, Diyos ko. Okay? Yun po yung time na parang, wow, grabe na yung hirap na nararanasan niya physically. Sobrang sakit na. Emotionally. Masakit na. Sobrang hirap na yung nararanasan niya. At sabi niya ganun, malakas siyang sinigaw. Ibig sabihin po, malakas niya tong sinigaw. At maraming tao nung panahon na yon ang nandoon. At alam natin na narinig nila, sumisigaw si Jesus. At ang sabi niya, sumigaw si Jesus ng malakas, Diyos ko, Diyos ko. Okay? Dito po pinapakita how the relationship of Jesus and God the Father very intimate. May intimacy po sila. May relasyon po sila. Kasi po, sabing ganun, pwede namang sabihin ni Jesus, Diyos namin. Pero sinabi po niya, Diyos ko, Diyos ko. Bakit mo ako pinabayaan? Yun po ang sinabi niya dyan. At sabing ganun, alam po natin na sobrang hirap ng dinanas ni Jesus. At hindi po ito mababayaran ng kahit na anong bagay. Sobrang sakit ng naranasan niya. Nagkatawang tao siya. Isinilang sa isang sabsaban. At pagkatapos nito, ibibigay niya yung buhay niya para sa bawat mga tao. Dahil sabi nga po, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil tayo po ay makasalanang mga tao, kailangan tayong mamatay. Pero dahil sa pag-ibig at pagmamahal ni Jesus at ng God, ng Diyos Ama, binigay niya si Jesus para sa atin. Sobrang ano po yun, sobrang pag ang tatay, mahal na mahal niya yung anak niya, ayaw niyang masasaktan. Pero ang Diyos Ama, binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin. Sabi po dito, bakit mo ako pinabayaan? Alam po natin na si Jesus, nanalangin siya, di ba? Sabi niya, tanggalin niyo po yung saro sa akin, di ba? Yung dapat parang kung pamimiliin po si Jesus, pwedeng hindi na niya ibigay yung buhay niya kasi alam niya na sobrang hirap ng dadanasin niya physically, emotionally, lahat po ng aspeto, mahihirapan siya, pero alam niya, naniniwala siya dun sa nagsugo sa kanya, ang Diyos Ama. Kaya kahit na mahirap sa kanya, ginawa po niya ang bagay na to. At sinabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito po ay isang kataga na sobrang hirap. Siguro po, kapag sinabi ng ating anak sa atin, Nanay, bakit mo ako pinabayaan? Diba? Ang sakit po nun. Ang Diyos Ama pakaya po. Tumalikod siya. Tinalikuran muna niya ang kanyang kaisa-isang anak para ialay ni Jesus ang buhay niya para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Sabi daw po dito, ano ba daw yung greatest pain that Jesus encountered? Alam niyo po ba, ang greatest pain na naranasan ni Jesus habang nandito siya, habang nakabayubay siya sa krus ng Kalbaryo at nakaranasan niya yun, is the separation from God the Father. Nahiwalay po siya sa kanyang tatay,
Kaya ito po yung isang bagay na hindi lang yung physical ang kanyang nararanasan, kundi yung separation. He encounter the separation from God the Father. At alam po natin mahirap yun, di ba? Tayong mga anak, kapag nawala ang ating magulang, ang ating tatay, sobrang hirap nung para sa atin. At ito po ay isang bagay na naranasan ko, yung mawala ng tatay at mawala dito sa mundo. Sobrang hirap po nun. Kaya alam ko na si Jesus nung panahon na yon, yung separation niya, ito daw nga po yung the greatest pain that Jesus encountered was the separation from the God the Father. Dun sa kanyang tatay, yung pong physical, masakit na lahat, masakit na emotional, masakit na, pero yung pinaka greatest pain that Jesus encountered was separation from God the Father. Napahiwalay siya. Tinalikuran muna siya ng kanyang ama. Bakit? Kasi para matubos niya ang sanlibutan. Di ba po? Kapag pinanood po natin yung Passion of Christ, grabe yung grabe yung feeling na mararamdaman natin na talagang kitang-kita natin yung sakit na pinagdaanan ni Jesus. Pero, sabi nga natin, yung buhay niya, inalay niya para sa ating lahat. Kaya, ngayon pong Semana Santa, ngayon pong Lenten season, patuloy po natin na alalahanin at ipagpasalamat kay God, kay Jesus, na binigay niya yung buhay niya para sa atin. At kay God the Father na minsan tinalikuran niya ang kanyang kaisa-isa at bugtong na anak upang ialay si Jesus sa sanlibutan upang matubos tayo sa ating mga kasalanan. Ang bigat po ng ganong senaryo, no? Pero sabi nga daw po dito, Jesus' sacrifice was real. Totoo po. Sobrang totoo ang pagbibigay ng buhay ni Jesus sa atin. Alam natin na naranasan niya yung lahat ng sakit physically, emotionally, niyurakan ang kanyang pagkatao. At alam natin na sobrang nahirapan si Jesus. Kaya sabing ganun, Jesus' sacrifice was real. Jesus' sacrifice is necessary. Sabing ganun, only Jesus can do. Si Jesus lang po ang pwedeng. Wala nang iba. Siya lang ang pwede na magbigay ng buhay upang tayo na makasalanan ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. And, hindi lang din po yun. And, ultimately, lead to victory. Because of Jesus who died on the cross for you and for me. Grabe po. We have victory in our lives. Mayroon po tayong katagumpayan sa ating buhay. Sabi po, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Madalas, nasasabi natin ito sa ating Diyos Ama. Pero kahit kailan, hindi po niya tayo pinabayaan. Si Jesus na sinless, walang kasalanan, ipinangbayad para sa ating mga makasalanan. Okay? Tapos, Jesus fulfilling prophecy. Pinulfill po ni Jesus yung prophecy. Kasi po, sabi natin sa yung Psalms 22, 1, 16 and 18, sinabi na po doon sa Psalms 22, my God, why have you forsaken me? Sinabi na po doon, ibig sabihin sa Old Testament pa lang, alam na may darating na tagapagligtas para iligtas tayo. Jesus' sacrifice is final. Alalahanin po natin yun ha. Walang iba na pwedeng magbigay ng kanyang buhay kundi si Jesus lang. Jesus' sacrifice is final. Wala na po.
tapos na. Tapos na. Naibigay na po ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin. Namatay na po siya sa krus. At pinagdiriwang lang po natin to at inaalala taon-taon upang pasalamatan natin ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay at sa lahat ng mga bagay na ginawa po niya. Sabi doon, grabe po, di ba? Tinalikuran ng Ama ang kanyang anak upang sa ikaliligtas ng marami. Okay? Jesus is the true to His feeling. Nung time po na nagsasalita siya. Ayan po. Jesus become the substitute offering, sacrifice offering para po sa atin. Kaya sa lahat po ng nakikinig ngayong umaga na to, alalahanin po natin na si Jesus, binigay niya yung kanyang buhay at nasabi niya, "O Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Totoo po yung feeling na naranasan niya. Dahil siya, nung panahon na yon, siya ay nagkatawang tao. Kaya, kung ano po yung nasa puso niya, sinabi po niya yon. At malakas niyang isinigaw. Pero, alam po natin na ang lahat ng ginawa ni God na sacrifices was real, necessary, and ultimately lead us to victory. Salamat po sa umaga na to. Ang prayer ko lang po, sana po ang bawat isa sa atin ay patuloy natin na maalaala at mapasalamatan ang Diyos sa kanyang buhay na binigay para po sa atin. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa lahat ng mga nanonood ng channel na ito. Lord, i-bless niyo po sila at patuloy nilang maranasan ang iyong pagmamahal. Salamat, Panginoon. Alam po namin na saktan kayo emotionally, physically, at ang pinaka-greatest pain na naranasan niyo po, Panginoon, ay noong na-separate kayo sa inyong tatay, sa Diyos Ama. Pero Lord, kahit po ganun yung nangyari, pinili niyo pa rin po ibigay yung buhay niyo para sa amin. Salamat po. Salamat po. Dahil kung hindi niyo po yung binigay, hindi po kami maliligtas. Lahat po kami ipupunta sa impyerno. Salamat po, Panginoong Jesus, at patuloy ka namin pupurihin, sasambahin at luluwalhatiin sa aming mga buhay. Sa pangalan po ni Jesus.